Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bigla siyang nagitla nang hawakan at igiya siya ni Simon palapit kay Arthur na nakatayo sa beranda ng mansyon. Muli ay nakaramdam na naman siya ng bolta-boltahing kuryente, kaya nabawasan ang kabang kanyang nararamdaman sa pagtatagpo nila ng asawa ng kanyang totoong ina. Ano bang nangyayari sa'yo at masyado kang ninenerbiyos? Halatang halata sa kilos mo. Pansin ni Simon at kaagad tumigil sa paglakad. Ano bang dahilan at ganyan na lang ang nerbiyos mo? Paano hindi ako nenerbyusin? Hindi ko naman kayo mga kaklose sa tao. Bago lang ako sa lugar na ito, paliwanag ni Kyle. Humugot ng isang malalim na buntong hininga ang lalaki at hinigpitan ng paghawak sa kanyang braso. Habang nakatayo si Arthur, ay biglang lumabas sa pinto ang batang si Zoe at nagtatakbong nilapitan sila. Daddy! Hi baby! Titig na titig si Zoe kay Kyle. Ikaw po ang babae na kamukha ni tita. Mabuti po at bumalik ulit kayo. Nag-promise ako sa'yo. Kumusta? Sabi ni Kyle. Ako po si Zoe. Ikaw po, ano po ang pangalan mo? Kumislap ang mga mata ng bata. Masaya po ako at nakita po ulit tayo. Sabi ni Daddy sa Kamantigi Beach Hotel kayo nakatira. Bakit po umalis kayo sa Overview Hotel? Napalunok si Kyle. Hindi, gusto ko lang na malapit sa dagat. Yan baby, nakita mo na si Miss Kyle, sabi ni Simon. Punta ka muna sa Yaya Tessie mo. Daddy naman, gusto ko. Zoe, nag-promise ka sa akin, kaya dapat mong tuparin. Kaagad humaba ang nguso ng bata, halatang ayaw pang umalis. Dadalawin po kita bukas sa Kamantigi Beach Resort, sabi ng batang babae na sa kanyang ama nakatingin. Napaangat ang kilay ni Simon na tiningnan ng anak. At paano ka naman pupunta sa Kamantigi Beach? Magpapasama po ako kay Yaya Tessie. Gusto ko po ulit makita si Miss Kyle bukas, sabi ng makulit na bata. Sige na, ako nang maghahatid sa'yo sa Kamantigi Beach, pangako ni Simon sa bata. Promise? Cross my heart and hope to die. Tuwang-tuwa si Zoe sa sinabi ng kanyang daddy. Muling humarap ang bata kay Kyle. Pwede pong pakis? Oh sure. Nahihiyang tumingkayad sa bata at tinanggap ang yakap at halik ni Zoe. Good night Miss Kyle. Night Daddy. Pagkatapos itong humalik sa ama ay tumakbo na ito pabalik sa yaya na nasa likod ni Arthur. Night Uncle Arthur. Night baby. Hinabol ng tingin ni Kyle ang bata na tatakbong pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya alam kung saan itutuon ang kanyang paningin. Nang tumikhim si Arthur ay kaagad siyang tumingin dito, na kaagad na nagpabalik ng kabang nararamdaman ng dalaga. Mabuti at pumayag ka sa aking paanyaya na dito ka mag-dinner sa bahay, Miss Robles, sabi ni Arthur. Para namang may choice ako. Bulong niya sa sarili na biglang napalakas. Biglang napatawa si Arthur sa narinig sa dalaga at inilahad ang kamay na kaagad namang tinanggap ni Kyle. Ganyan talaga si Simon. Hindi yan tumatanggap ng salitang no. Ikinulong ni Arthur sa dalawang palad dito ang kanyang mga kamay. It warmed her. Not exactly, sir, she said embarrassed. It's nice meeting you, though. Doon tayo sa loob, iha. Yaya ni Arthur sa dalaga na halos ayaw pakawalan ang mga kamay. Kaagad namang inilalayan siya ni Simon papasok sa loob. Nasa gitna na sila ng salas nang mapansin ni Kyle ang isang matandang babae palabas sa napakagarbong hagdanan na animoy isang rina. Nakataas ang buhok at napakalaki ng perlas na hikaw sa magkabilang tenga. May bisita pala tayo, Arthur. Mama, ani Arthur na tumingala. Hindi makapaniwala ang matandang babae na masilayan si Kyle. Napahawak ito sa post ng hagdanan at isang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Napaatras si Kyle. Ang likod niya ay bumangga sa dibdib ni Simon. Relax, Kyle. Bulong nito.
Hindi kumakain ng tao si Tia Nieves. Kaagad siyang lumayo sa lalaki at muling binalingan ng tingin ang matandang babae. Maya-maya pa ay bumalik ang wisyo ng matanda at kaagad bumaba sa hagdanan na hindi humihiwalay ng tingin sa kanya na para bang pinag-aaralan ng dalaga. Good evening, Tia Nieves. Kumusta, Simon? Masayang bati ng matanda na nakatingin pa rin kay Kyle. Sino naman ang magandang dalaga na ito? Si Kyle Robles, Mama. Nagbabakasyon dito sa isla. Natatandaan mo po yung kwento sa'yo ni Zoe noong isang araw? Kyle, ang aking mama si Nieves Manalo. Good evening, Ma'am. Sa unang tingin ay talagang mapapagkamalan ka na ang aking manukang kung magkasing edad kayo, Iha, sabi ng matanda. Isang ngiti ang pinakawalan ni Kyle sa matanda. Biyuda na ang mama ni Arthur, ayon kay Agatha. Ang asawa nito ay namayapa, may 1 taon na ang nakalipas. Though Nieves Manalo looked younger for someone who was probably in her late 60s. Nasa harapan ngayon niya ang pamilya ng kanyang tunay na ina. Maliban sa masungit na si Simon, ay masayang tinanggap siya ng mga ito. Ang higpit ng pagkakahawak ni Arthur sa kamay ni Kyle at walang kurap na nakatingin sa mukha ng dalaga. Nakikita niya sa peripheral vision niya na tuwinay nakatitig ito sa kanya. Ano kaya ang tingin sa kanya ng matandang lalaki? May naikwento kaya si Elizabeth dito na nagkaanak ito sa pagkadalaga? O inilihim dito ni Elizabeth ang lahat? Tinawag na sila ng katulong sa bahay upang sabihing nakahanda na ang hapunan. Pagkatapos ay kaagad na ulit siyang hinawakan sa braso ni Simon patungo sa dining room at madaming masasarap na pagkain ang nakahanda sa lamesa. Bihira naming gamitin ang lugar na ito, sabi ni Arthur sabay hila ng upuan para kay Kyle. Kaagad namang nagpasalamat ang dalaga. Mama, espesyal ang bisita natin ngayong gabi. Nasa kabisera ito at nasa kaliwa siya. Sa kanan nito ay si Simon, kasunod si Nieves. Saan ka dito nag-i-stay, Iha? Tanong ng matandang babae, matapos ang mahinhing pagsubo ng pagkain. Kwento sa akin ni Zoe, hindi ka na raw nadatnan sa Overview Hotel. Nag-rent po ako ng 1 kubo sa Camantique Beach Resort, ma'am. An oath formed in Nieves' lips. Then she turned and gazed at Simon. Her red, painted lips quivered in amusement. Sa mismong resort mo, Simon? Hindi na ituloy ni Kyle ang pagsubo at napatingin ito kay Simon. Ikaw rin ang may-ari ng Camantique Beach Resort? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi na ulit sa'yo ni Agatha? Tanong ni Simon. Hindi niya na ulit, sabi sa mahinang tinig. Tumawa ng mahinhin si Nieves. Hindi kasi mayabang yang si Simon. Halos siya ang may-ari ng karamihan sa mga lupain dito sa Isla Verde. Hindi naman, ang napapahiyang sabi ni Simon. Yan namang si Agatha ay babaeng hindi madaldal. Nakakakwentuhan ng mga bagay-bagay. Wika pa ni Nieves. Masaya ang boses habang binabanggit ang pangalan ni Agatha. Pagkatapos ay kumain na sila ng tahimik bago muling nagibabaw ang tinig ni Arthur. Hindi ka ba natakot, Kyle? Napakabata mo pa para magbiyahe nang wala man lang kasama. Okay lang ba kung tatanungin ko kung ilang taon ka na? Tumingin si Kyle kay Arthur. Sa September 8 po ay 23 na po ako. Sagot ni Kyle kay Arthur. Ikinagulat ni Kyle nang biglang bumagsak ang hawak na kutsara ni Arthur sa kanyang kinakainang plato. Kaagad napatingin dito si Nieves at Simon na hindi maintindihan ang nangyari. Tumikhim si Nieves bago kaswal na nagtanong, Anong natapos mo, Iha? Bahagya siyang ngumiti sa matanda. 3 taon po akong kumuha ng prilo, pero nag-shift po ako sa ibang kurso. Meron pa po kasi akong 1 SEM at graduate na po ako. Talaga? Bakit naman nagpalit ka ng kurso, Iha? Ay napakagaling kung magtatapos ka ng abogasya. Anong kursong ipinalit mo? Usisa pa ni Nieves. I'm sorry to disappoint you, ma'am, she said, but I hate law. Mahilig po siyang mag-paint, Tita Nieves. Bigay impormasyon ni Simon. Nakita ko po na naiguhit na niya ang puno ng buli dyan sa bukan ng hasyenda. Nagstay po siya sa resort kaya iginuguhit niya ang iba't ibang kulay ng dagat depende sa kulay ng kalangitan. At talagang aaminin ko po sa inyo na napapahanga niya ako talaga. Tuloy-tuloy sa casual na pagsasalita ni Simon.
Hindi napapansin ang pagkabalisa ni Arthur na biglang nasa mid at kaagad kumuha ng isang basong tubig. Salubong ang kilay na sinulyapan ni Simon si Arthur. Sa bagay, minsan hindi natin magawang tuluyang gustuhin ang hindi naman natin kahinahilingan. Kung saan tayo mas magiging magaling, doon tayo, sabi ni Nieves. Aba iha, mabuti at maluwag sa'yo ang parents mo. Pinayagan kang magbiyahe mag-isa na napakalayo at liblib na lugar na ito, sabi ni Arthur. Inubos muna ni Kyle ang laman ng kanyang bibig bago sumagot kay Arthur. Kamamatay lang po ng aking mga magulang, 10 araw na ang nakalipas. It was Nieves' turn to gasp. Anong ibig mong sabihin, iha? Halos sa kanya lahat nakatutok ang tingin ng mga mata ng kanyang kasama. Pasimple niyang sinulyapan si Simon na masama ang tingin sa kanya na para bang nagbigay ng babala. Akala siguro nito ay nagsisinungaling siya sa kanyang mga sinasabi. Magkasama silang naaksidente. Hindi na sila umabot ng buhay sa hospital na pinagdalhan sa kanila. Kwento niya sa nanginginig na boses, pakiramdam niya ay tutulo na naman ang kanyang mga luha. Oh my gosh! Hindik na sabi ni Nieves. Pinilit niyang pinigilan ang kanyang luha. Titig na titig si Simon kay Kyle. Sinusuring mabuti kung totoo ang kanyang mga sinasabi. Kaagad nagsalita si Arthur at kinuha ang mga kamay ni Kyle. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga magulang mo, Kyle. Malumanay na sabi ni Arthur sa dalaga. Pasensya na po kayo kung masyado akong naging emosyonal. Yan po ang dahilan kaya ginusto ko munang umalis sa amin. Tumingin ako sa Google Map at ito pong Isla Verde ang unang nakakuha ng interest ko. Nabasa ko po kasi na maganda daw po ang coral reef sa lugar na ito. Tapos nang magtanong naman po ako sa gasoline boy kung saan ako pwedeng magstay, sa Overview Hotel po niya ako itinuro. Iisa ang dahilan kung bakit ka sa Overview itinuro, ay sigurado ang pagkakahawig mo sa asawa ko, sabi ni Arthur. Lahat na lang po ng mga tao dito na makita ko ay talaga namang nagugulat. May kalokohan ding taglay ang boy na iyon Siguro ay hindi makapaniwala nang makita ang mukha mo. Naku Kyle, kahit gustuhin kong makipagkwentuhan sa iyo, ay iiwanan ko muna ikaw sa dalawang ito at iinom ako ng gamot. Kung magtatagal ka pa sa lugar na ito, ay malamang na magkita tayong muli. At sorry sa nangyari sa parents mo, paalam ni Nieves sa dalaga. Tahimik niyang tinanguan ng matandang babae. Ilang saglit pa, isa na ulit kasambahay ang pumasok at nanala ng panghimagas. Wow, halayang ube. Paborito ko ito. Hindi niya tiningnan ng dalawang lalaki, pero nararamdaman niya nakatitig ito sa kanya. Marahil ay paborito rin ni Elizabeth ang halayang ube. Pagkatapos, kumain ay niyaya siya ni Arthur sa loob ng library at ipinakita sa kanya ang wedding portrait nilang mag-asawa. Pananabik at pagkamangha ang kanyang naramdaman nang makita ang larawan ng kanyang tunay na ina. Hindi niya masisisi ang mga taong pinagkamalaan siyang si Elizabeth. Para kayong mag-ina, sabi ni Arthur na tahimik siyang pinagmasdan. Ang ganda-ganda naman niya habang nakatitig sa larawan. Yes, she is, and so are you. Tinanggal niya ang tingin sa larawan at bumaling ang tingin kay Arthur. Naulit po sa akin ni Agatha ang pagkawala ng inyong asawa. Muling pinakatitigan ni Arthur ang larawan ng kanyang asawa. Makita ko lamang siyang muli at makabalik dito ay handa kong ibigay ang lahat ng mga ari-arian ko. Malungkot na sabi ni Arthur. The sadness and misery in his voice almost made Kyle cry. Wala sa loob na lumapit siya at hinawakan ito sa braso. I am so sorry. Pinapunta natin si Kyle dito para hindi ikwento ang malulungkot na mga pangyayaring yan, saway ni Simon kay Arthur. Tumingin si Kyle kay Simon na walang kaemo-emosyon habang nakatingin sa kamay si Arthur na nakahawak sa kamay niya. Pasensya ka na iha, pati ikaw ay nadamay sa kalungkutan ko. Wala pong problema sir, at muling tiningnan ang larawan ni Elizabeth. Invite sana kitang mag-coffee, kaya lang gabi na at alam kong pagod ka na rin, sabi ni Simon. Yeah, tama ka, antok na rin ako, sagot ng dalaga. Nginitian lang niya ang lalaki. Kaagad itong lumabas ng sasakyan at binuhat ang natutulog na si Zoe. Kasunod ng bumaba ang yaya. Mabilis lang ako, dalhin ko lang sa kanyang room si Zoe, paalam ng lalaki.
Hinabol niya ng tingin si Zoe na buhat ang anak paakyat sa hagdan. Kaagad bumukas ang ilaw sa kabahayan. Napasilip siya sa bintana ng pick-up at sinipat sa dilim ang buong istruktura ng bahay. Natanto niyan nakatayo ang bahay sa gilid ng isang bundok. Mula sa kinatatayuan ng sasakyan, sigurado siya na nasa bandang ibaba ay dagat. Pakinig niya ang mabining hampas ng alon. She inhaled her appreciation of the place, which she decided was truly a paradise. She wondered how the house and the place would look in the light of day. Kung sino man ang nagdisenyo ng bahay sa gilid ng bundok ay isang henyo. Maya-maya pa ay nakita na niyang pababa si Simon. Sorry kung napaghintay pa kita. Habang pumapasok sa loob ng sasakyan. Ang bilis mo nga. Okay lang ba nabuksan ang bintana? Presko naman ang hangin na pumapasok sa sasakyan. Kaagad binuksan ni Simon ang bintana. Ang malamlam na liwanag ng ilaw sa mga poste sa daan ay hindi sapat upang magliwanag ang buong paligid. Pero hindi pa ganoon kadilim nang magdaan sila rito kanina at nalantad sa mga mata niya ang tanawing dinaraanan nila. May lungkot siyang naramdaman nang maisip na sana ay dito rin sa lugar na ito siya lumaki. Ano kaya ang pakiramdam kung lumaki siya sa piling ng kanyang totoong ina? Ano kaya ang pakikitungo sa kanya ni Arthur? Katulad din ba ng papa niya na tinanggap lamang siya dala ng pagmamahal sa kanyang ina? No, she didn't think so. Magkalayo ang ugali ni na Arthur at Virgilio sa isa't isa. Nagkaisip na siya ng malamig ang pakikitungo ni Virgilio sa kanya. Samantalang si Arthur, sa una pa lang ay mainit na agad ang pagtanggap sa kanya. Buong buhay niya ay lumaki siya sa resentment ni Anita Robles at sa kalamikan ni Virgilio. Alam niyang mahal siya ni Remy at naniniwala siyang mahalaga siya rito, subalit hindi ito magpahayag ng damdamin. Remy's physical expression of love was limited to kissing her goodnight. Napakalalim ng hiningang pinakawalan niya para paluwagin ang dibdib. Walang silbing aalalahanin pa ang lahat ng nakalipas. She had to move on. Kailangan na niyang umalis sa Isla Verde. Ang pagkatao naman ng kanyang ama ang dapat niyang malaman. Sigurado naman ang konting halaga ay hindi pa makakaapekto sa kanyang financial na kalagayan. I'm sorry, sabi ni Simon. Nilingan niya ito. Saan? Sa nangyari sa mga magulang mo? Tumango siya. Me too. Kung hindi ako nagkakamali, kakalibing lang ng parents mo nung nagkita ko kayo ng lover mo na palabas sa motel. Muli ay ang pagbabalik ng animosity sa tinig nito. Kahit nagluluksa ka pa, nagawa niyo pa ring. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Kyle. Kailangan ba tuwing makikita mo ko ay dapat mong uriin or husgahan base sa mga nakikita ng mata mo? Wala siya sa mood para makipag-away sa lalaking kaharap. Masyado siyang apektado sa pagkikita nila ni Arthur. Damang-dama niya ang lungkot nito. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan sa'yo. Dahil simula ng araw na magkita tayo ay parang sukang-suka ka na sa akin. Hindi ko akalain ang unang pagkikita ay masusundan hanggang ngayon. Malamig na sabi ni Kyle. Walang imik si Simon at patuloy na nagmaneho. Samantalang siya ay humilig sa sasakyan. I apologize. Sigurado ka? Oo, ako man ay naguguluhan. Sa tuwing maaalala ko na galing ka sa motel kasama ang boyfriend mo, ay naiinis talaga ako. Paliwanag ni Simon. She opened her mouth to say something then closed it again. Then she smiled. Inihilig sa headrest ang ulo. Bakit? Isa ka ba sa mga lalaking talagang iginagalang ang mga babae? Na kailangan ng kasal bago ang lahat? Tanong ni Kyle. Hindi ko rin alam, Kyle. Madami nang napaugnay sa akin at may anak pa nga ako na hindi naman kasal. At mahal na mahal ko si Zoe. Kung ganoon, bakit? Nagtatakang tanong ni Kyle. Hindi ko rin alam, pag-amin ng lalaki. Gusto sana niyang usisain pa ang lalaki, pero ayaw na niyang pahabain ng pulong. Sa halip ay iba ang inilabas ng bibig niya. Hindi ako buntis. Hindi ibig sabihin na nahilo ako ay buntis na kaagad. Walang reaksyon siyang nakuha mula sa lalaki. Hindi siya sigurado kung narinig ni Simon ang kanyang mga sinabi. Patuloy lang ito sa pagdadrive ng sasakyan hanggang makarating sila sa Kamantike. Sinamahan siya nitong maglakad papunta sa cottage na kanyang tinutuluyan. Kinapa niya ang bulsa at hinanap ang susi. Night, Simon.
Sa kanyang pagkakulat, bigla siyang iniharap ng lalaki at hinawakan sa baywang. Bago pa na yan namalayan ay nahalikan na siya ng lalaki. Halos hindi makahinga ang dalaga at nagulat sa ginawa ni Simon. Hindi rin makakuha ng sagot si Simon bakit niya nagawa ang paghalik sa dalaga. Samantala lang, simula pa lang nang makita niya ang dalaga ay wala na siyang magandang isip tungkol dito. Siguro simula pa lamang nang una niya itong nakita ay gusto niyang mahalikan ng dalaga. Tumingkayad si Kyle para abutin ng lalaki at gumanti ng halik. Halik na nagsiklap na parang apoy na sumiklab at tumutupok sa kanila. Napatigil sila sa ginagawa nang may marinig na halakhakan ng mga kabataan. Kaagad na lumayo si Kyle sa lalaki. Tumingin sa paligid at hinanap ang mga kabataan. Nakahinga ng maluwag nang makitang walang taong nakakita sa ginagawa nilang paghahalikan ni Simon. She opened her mouth to say something. Subalit inilagay niya ang forefinger sa mga labi nito. They were still wet from the kiss. They looked bruised too. Itinukod niya ang isang braso sa dingding at niyoko ito. His fingers raised her chin. Ang gusto ko lang ay magsorry sa mga maling ginawa ko sa'yo. Maling akusasyon. Mahinang bulong ni Simon at pinipigil ng sarili na muli na namang halikan si Kyle. Lahat ba ng babaeng hinihingan mo ng sorry ay hinalikan mo? Sagot ni Kyle. First time. Isang tikim ang pinakawala ni Kyle. Okay, I'm flattered. You were aroused, still are. Itinaas niya ang isang kilay. Kailangan ba talagang malaman kung sino ang mas nadala sa ating dalawa sa halik na nangyari? Sabi ni Kyle kay Simon. Kaagad natawa si Simon sa sinabi ni Kyle. Pagkatapos ay muli siyang hinalikan ng mabilis. Baka matukso ka na naman at kung ano ang mangyari. Sorry kung nag-isip ako ng hindi maganda sa'yo nang gabing makita ko ikaw na umiiyak sa tabi ng madilim na kalsada. Akala ko kasi nakagaya ka rin ng ibang babae na kapag may nangyayaring aberya ay basta na lamang uupo at pagkatapos ay basta na lamang mag-iiyak na wala namang ginagawang solusyon. Patuloy ni Simon. Tapos nakilala mo ako, ang babaeng kalalabas lamang sa isang pipitsuging motel sa Pasig kasama ang boyfriend. Tapos nakita mo pa kung paano ako mahilo. Kaya lalong nakumpirma ang hinala mo na buntis talaga ako. Muli na naman siyang tinitikan ni Simon. Hindi pa rin namamatay ang apoy na sumisiklab kani-kanina lang. Pwede namang magbago ang maling akala, Kyle. But I still believe your place is in bed. My bed. Napapitlag siya sa sinabi ng lalaki. Bago pa siya makasagot ay agad na itong nagsalita. Magkita na lang tayo bukas, 9 ng umaga. Bakit? Nag-promise ako kay Zoe na pupunta kami dito bukas. Gusto ka ng anak ko, na bihirang mangyari, lalo na at ngayon ka lang niya nakilala. Kwento pa ni Simon. Kanina sa biyahe habang pauwi sa bahay, walang ginawa si Zoe kundi halikan at yumapos sa kanyang bata. Ngayon lang niya nakita ang kanyang anak na ganoong kasaya simula nang mawala si Elizabeth. Siguro, nakikita ng bata ang katauhan ni Elizabeth kay Kyle. Madaling magustuhan ng anak mo, matapat na sabi ng dalaga. Magdala ka ng pagkain, hindi ka nagluluto at walang paglulutuan, natatawang sabi ni Kyle. Huwag ka nang mag-alala sa pagkain, ako ang bahala. Nais niyang angkinin ng dalaga. Sigurado siya na sa klase ng pagtugon nito sa halik ay hindi ito tatanggi. Hindi maiikaila na gusto nila ang isa't isa. Pero ano bang klaseng babae si Kyle? Nakikipaghalikan sa kanya ng buong puso, samantalang may boyfriend na ito. Zoe's mother's sexual behavior flashed in his mind and suddenly his jaw tightened. Bakit hindi mo kasama ang boyfriend mo dito sa Isla Verde? Malamig na tono ni Simon. Namilog ang kanyang mga mata. Oh dear, and I thought the evening would end up enchantingly. She was sarcastic. Naupo sa huling baitang ng hagdan. Kahit ano pang isipin mo tungkol sa akin, Simon Rivares, sawa na ako sa mga parinig at patutsada mo tungkol sa akin. Makikipagkita na lang ako kay Zoe bukas, then aalis na ako. Hinahanap ka na ba ng lover mo? Kung matagal na kitang kakilala, iisipin ko na may gusto ka sa akin at nagseselos ka. Siguro nga, marahas niyang sabi. Dahil kung ako ang boyfriend mo at nalaman ko na nakipaghalikan ka sa iba na halos may mangyari na sa inyo, baka mapatay kita. Napabuga ng hangin si Kyle. Pagkatapos ay kumuha ng lakas ng loob.
Kung ikakasaya mo, pagkatapos mo kaming makita sa palabas sa motel ay parang basahan niya akong itinapon. Hindi makapaniwala ang lalaki. Bakit? Hindi siya tumingin sa lalaki para hindi nito makita ang paglungkot ng kanyang mga mata. Pero nakita pa rin iyon ni Simon. Nakuha na niya ako. So ano pa bang gugustuhin niya sa akin? Wala nang dahilan para ituloy pa namin ang aming relasyon. Galit na galit ang itsura ni Simon. Anong klaseng lalaki siya? Nakipag-break sa panahon na kamamatay lang ng magulang ng girlfriend. Iniwan ka niya sa panahong kailangan na kailangan mo siya. Iniwasan niya ang mga mata ni Simon. Siguro, naisip niya na yun ang tamang pagkakataon para hindi masyadong masakit, isang iyakan na lang. Patuloy ni Kyle. Paano mo kinakaya ang lahat? Hindi ako pwedeng magmukmuk sa isang tabi dahil iniwan ako ng boyfriend ko. Totoo, akong tao madaming problema na mas dapat kong pagtuunan ng pansin. Madaming luha na ang pumatak sa akin. Madaming gabi na hindi ako makatulog. Noong araw na nakita mo akong umiiyak sa tabing daan, hindi ang flat na sasakyan ang dahilan. Ang nangyari sa buhay ko ang nagpaiyak sa akin. Actually, we're planning to get married na. Naisipan mo pang pakasalan ang walang hiyang lalaki na iyon? Bakit hindi? Gwapo, mayaman, may magandang sasakyan, tapos someday magiging isang abogado siya. Dream man para sa isang babaeng katulad ko. Shit. Alright, she muttered really. Inaamin mo na isa kang babae na madaling makuha. Halos may mangyari sa atin kanina. Nakakalokong tawa ni Kyle. Naiinis na tumalikod si Simon. Pagkatapos ay tumigil at muling humarap. We'll be here around 9. Ang lungkot naman ka, Felicidad. Nagkaharap na si Arthur at si Kyle. Pero bakit ganoon? Apektadong-apektado ang dalaga sa kalungkutang nararamdaman niya. Isa pang nakakainis itong si Simon. Bakit ba ang pangit ng tingin niya sa dalaga? Nagseselos ba ito sa boyfriend ni Kyle? Paniniwalaan kaya ni Simon na sinabi ng dalaga na easy to get siya, madaling makuha ng mga lalaki? Hay naku ka, Felicidad. Bakit parang malas yata sa pag-ibig ang ating bida? Abangan.